dakuin natin ho ito mga bossing, no? Yung Vice Presidente, mga kababayan. Wait lang, ito. Yung Vice Presidente, mga kababayan. Kasi ho, lumipad na no? Lumipad na, papunta ng The Hague at parang nandun na nga ho, no? O ito, yan. Vice Presidente, sabi dito mga kababayan, just in, Vice President Sara Duterte has departed for the Netherlands this morning 7:40 a.m. via Emirates flight OBP says. Ayan, lumipad na, 'di ba? Anong oras na ho dyan sa Pilipinas? Alas 10:56 na mga bossing, no? The OBP did not say why but last night the OBP did not say why, but last night she said she will follow her father, ex-President Rodrigo Duterte, to The Hague after his arrest over his cases in ICC. Kung sakali man, baka natutulog na ang dating Pangulong Duterte kung nakaabot na doon. Di ba? Kaya lang ho, mga bossing, nagtatanong yung sambayan ng Pilipino sa ano daw pera ang gagamitin pamasahe. Ako naman, ang sagot ko dyan, mga kababayan, panigurado naman may kahit papaano. Uy, si Mando nandito. Bakit kayo nagagalit? Oo, di ba? Ba't nga kayo nagagalit? Matagal nang hinihintay ng dating Pangulo Duterte. Dapat niya masaya kayo. Kasi natupad yung kanyang wish. Sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Tama nga naman. Di ba, Mando, ang gulo? Magugulo yan Ni-request ni dating Pangulong Duterte. Tapos sinunod. Tapos ngayon, nagagalit sila. Anyway, yung pamasahe ay panigurado naman ho, mga kababayan, na may panggasto si Inday Sara Duterte dyan. Yung kampo nila, may kaya yan Sabi nga ng dating Pangulong Duterte, sa tingin ninyo, hindi ko kayang mag-accumulate ng bilyon-bilyon. Naging presidente pa yan. Problema dito, mga bossing, pagbalik kaya, o baka pag nandun na si Inday Sara Duterte, sabihin, since na nandito ka na, pwede ka nang hindi umuwi. Kasi yung pagkakarinig ko ho, mga kababayan, yung pagkakarinig ko, mga boss chief sir, di ba nasa third batch, kung hindi ako nagkakamali, si BP Sara. Una nga daw pong batch, si dating Pangulo. Si dating Pangulong Duterte, mga bossing. Sumunod na batch nga daw ho, yung sila Bato de la Rosa. Uy, Bato de la Rosa. Pag-usapan natin niya si Bato. Sumunod, yung batch daw nila Bato de la Rosa ni Bongo. Nakita ko si Bongo nandun. Maghapon hanggang kinagabihan. Yan talaga yung talagang supporter ni dating Pangulong Duterte with matching pizza. No? Yung pizza, pinipilit nilang ipasok, mga bossing. Ume-eme ang hinayupak na si Bongo, mga kababayan. Ume-eme. Sabi, pagkain to, bakit ayaw nyo ipasok? Yung dating Pangulo nandoon sa loob. Kumakain. Mas masarap pa kaysa doon sa pizza ni Bongo. At si Bongo, mga kababayan, may pa-eme pa, may dala pang ambulansya. Sabi tuloy nung ibang mga ibang gustong maaresto si dating Pangulo Duterte, itatakas nyo sa ambulansya si dating Pangulo? Wala, hindi ho yata nag-click yung plano ni Bongo, mga kababayan, na siyempre alam niya na, ganito, may sakit yan, ganito, masama ang pakiramdam niyan, kaya dadalhin namin yan. Hindi pinasino, mga kababayan. Di ba? Ngayon, si Inday Sara Duterte, baka mamaya pagdating niya doon, dahil nga nasa third batch siya, at nabanggit ni Las Cañas yung kanyang pangalan. Di ba? Nabanggit ni Las Cañas yung kanyang pangalan, mga bossing, na parang nagpaumpisa o original na nag-umpisa ng tokhang, baka, since nandito ka na ho, madam, para hindi na tayo mahirapan, pwede ka na mag-stay dyan sa loob. Wag naman. No, kawawa naman yung mga DDS. Hanggang ngayon, hanggang ngayon nag-iiyakan pa ho, no? Biruin mo, hindi mo nga alam kung mga yung iba nakatulog ng maayos dyan. Basta ako, sabi ko, matutulog ako ng maayos. Isang red wine, tapos isang yung queso de bola, okay na yun.
'Di ba? Sabi ni William Mardicas, hindi pinansin. Hindi pinansin ng mga pulis ang malasakit ni Bongo. Oo. Tapos eto pa mga bossing, nakita ko lang 'no, lumagpas lang ho sa aking mata nung siguro, November 22 eh 'no, yung kay Inday Sara Duterte meron din palang ibang issue sila. Oh, Sammy Uy deposit, oh. Hindi ko kilala kung sino yung Sammy Uy, pero lumagpas sa mata natin 'to, eh, hindi masyadong napag-usapan. Pero may ganito palang issue, Sammy Uy's deposits serve as evidence, 'no, of illegal drug trade of the Duterte ground for the BP impeachment. Hmm? Pero ano, mga kababayan, ang alam ko po ay hindi yaan yung pinatutungkulan nung bribery ni Inday Sara Duterte. Yung bribery na pinatutungkulan, kay Inday Sara Duterte, eh, yun po yung sobre-sobre. Yun po yung pasobre-sobre ho, mga kababayan, 'di ba? Yung may mga teacher o 25 hanggang 50,000 mga bossing yung ano, yung iniaabot sa kanya at meron pa ngang guro dun, may teacher pa nga ho dun mga kababayan, na talagang itinago niya yung sobre para maging ebidensya. 'Di ba? Sabi dito sa Quadcom November 13, 2024, former Senator Antonio Trillanes, and former President Rodrigo Duterte attend the House of Representatives Quad Committee hearing on Wednesday, November 13. The House of Representatives businessman Sammy Kang Uy, no, Samuel Uy, one of the president's election campaign contributors, gave money to Duterte, his children, and his common law wife every 6 months from 2011 to 2013, Trillanes. Natatandaan ko na 'to. Ito yung sinabi ni Trillanes at ito yung isa sa dahilan kung bakit, si dating Senador Trillanes, eh, gusto niya talagang mapabuksan, 'no? Yung ano tawag diyan, yung bank account. Yan pala yun, 'di ba? Kaso nga ang dating Pangulong Duterte, eh, nung umpisa silang, nag-uusap dun, okay sa kanya, "O sige buksan natin yung bank account." Eh, siguro akala niya malilimutan, 'di ba? Akala niya malilimutan. Eh, bandahong bago matapos na si JJ Suarez kasi, yung isa kong kongresista magaling din ho yun. 'Di ba? Sabi ni Roger Aurio, "Sir Mark Ramos parang nag-celebrate ka yata, ah." Hindi nag-gym lang ako 'no?